Hello sa inyong lahat mga ka-G-Lovers, Giovanni B nagbabalik. So, may aayusin tayo dito. So, problem ito, hindi tumutunog, hindi rin na-switch on yung relay. So, tingnan nyo, automatic yan, bumabalik yung volume bago siya magamit. So, yung problema nito ay hindi siya tumutunog. Nung binuksan ko, may nakita akong corrosion. Yan. Sabi na may-ari ay medyo na-stuck na rin daw to. Kaya medyo marumi. So, may mga tatak pa nga to ng cancer sa board niya. Mukhang original to. Saka yung kulay pula na KB. So, nung sinilip ko dito, parang wala naman masyado akong nakitang kalawang. Pero nung nag-brush ako, dun ko na nakita. May problema, may kalawang. Yan yung volume natin na may kasamang motor na rin. Yan, pag brush ko mga ka-G-Lovers, yan, naputol yung isang capacitor. Kaya hindi pala na-switch yung relay. Ito, dahil dito sa may kalawang na to. Dalawa yan, yung isa pa ganun din. Yan o. Sa pag-brush ko ulit, naputol din yung isa, dalawa na naputol. Yan. Tapos dito, sa may protection niya, yung dalawang resistor dyan na 10 ohms, ay sunog na rin. So, papalitan na rin natin yan. So, importante, mapaswitchan muna natin yung relay. Tapos, tingnan natin yung voltage biasing. Importante yun. Dapat normal yung voltage biasing. Saka natin masasabing normal na. Yan. Mukhang original ito mga ka-G-Lovers. Itong amplifier na to. 602R plus. Yan. Nilinisan ko na yan, diba? Nung tinignan natin yung mga solder nito, ay mukhang wala pa naman history ng repair. Tingnan nyo medyo maliban dyan para may corrosion lang. Linisan ko lang siguro yan. Yan o, kita nyo. Wala pa siyang masyadong history ng repair. Okay, tinanggal ko na rin yung resistor dyan na dalawa, yung 10 ohms na sinasabi ko. So, hindi nyo na masyado makita yung part number dyan. Basta 10 ohms yan. 1/2 minsan 1 watt. So, mga ganyan yung nakalagay dyan. So, mamaya lalagyan na lang natin yan. Kasi tutunog naman yan pag wala nyan. Pero, yan kasi yung ano natin, yung tawag yan, magsasabi sa atin kung may problema yung speaker natin kasi nasusunog yan o nasusobrahan tayo o na-overdrive natin sa speaker kasi umiinit yan, umuusok. So, siya yung magsasabi. Kaya protection din yan. Yan, nilinisan rin natin yung board. So, nakita ko parang wala naman masyadong kinalawang sa mga drive niya. Malibang lang talaga dun sa dalawang capacitor na yun. Natanggal talaga. Pag brush ko pa lang, natanggal na. Yan, nalagyan ko na ng 10 ohms na dalawang 10 ohms mga ka-G-Lovers. Yun, nalagyan ko na ng dalawang 10 ohms. So, bali, sisimulan na natin siya mag-troubleshoot. So, nilagyan ko na siya ng speaker. Tapos, try natin yung audio test. Yan, tingnan natin kung mag-switch na rin yung relay. So, hindi siya nag-switch yung relay. So, mag-check tayo ng voltage biasing. Bago pala tayo mag-check ng voltage biasing, check muna natin yung voltage, importante yon. So check natin yung dalawang main filter capacitor. So
So meron tayong nasusukat na 50 volts, 50.29, 49 to 50 na rin yan. So almost 50-50. So 100 dapat pag pinaghalo mo to. So check natin dito kung sa may lampas na ng fuse. Oh, so hindi umabot ng 100. Dapat nasa 100 o 99 plus. So hindi umabot. Tingnan nyo maigi. 45. So hanapin natin dito kung alin na fuse yung may tama. So lagay lang natin sa secondary yung isang test rod. Ito. Tapos sa kabila niya. Ang 49, di ba umabot? Sa kabila 3.6. So ibig sabihin itong fuse na to may problema. Hindi siya nag-contact. Yan. So try muna natin siyang i-discharge siyempre yung capacitor. Kasi minsan nakakalimutan ko to. So sinasabi ko sa inyo mga ka-G-lovers, minsan talaga nakakalimutan ko din yan. Pero kahit pa paano, inuugali ko na i-discharge pa rin yung capacitor. So natanggal yung wire natin sa tester natin. So yan. Set natin sa auto para mag-buzzer. Check natin talaga kung open yung fuse. So bali open nga talaga. Sa kabila okay, di ba okay ito? So may problema din yung fuse. So tingnan nga natin. Yan. Bali pinalitan ko na pala ng capacitor to bago ako nag-testing. Baka isipin nyo hindi pa natin napalitan ng capacitor bago natin testing. So pinalitan ko na yan. So tanggalin natin tong open na resistor. Tingnan nga natin. Ay na fuse pala, hindi resistor. So bali yan nga. So open na nga siya o kung tinatawag natin pumutok na. Papalitan lang natin siya ng bago ulit na fuse. Tapos magki-check tayo ng voltahe. So ganun lang pag-trace ng voltahe. So malalaman mo kung open ba yung fuse o hindi. So pwede naman tingnan mo minsan kasi hindi natin napapansin. Pero minsan ako tinetest ko talaga yan. So hindi pa natin alam kung may shorted na output. So bali mag-check ulit tayo. So wait lang mga ka-G-lovers. So ito, mag-check ulit tayo. So okay. Oh, natanggal. So medyo maluwang na kasi itong test lead natin sa tester natin. So mag-check tayo. Alam nyo na ba yung pag-check natin ng output? So almost pag ganito, mga nasa 98, 99, so mga ganyan, 100. Check natin end to end yung test natin. 99, 99, 100, 100. So normal. Okay, 100. Okay. Okay. So lahat naman okay siya. Yan. Wala dito. Ayan, 99. So lahat naman okay siya mga ka-G-lovers. Walang problema. Yung output natin na transistor. Next natin ay lagyan natin ng fuse. Tapos magbo-voltage biasing na tayo. So bali kumuha lang ako ng fuse na parehas ng rating niya. Importante yung rating parehas din naman. Hindi ka pwede mo bumaba na masyado kasi puputok agad. Hindi ka lang pwedeng tumaas na masyado kasi hindi na puputok. So delikado yung unit mo. So ito mga sa 10 ampere to mga ka-G-lovers. So pwede natin siyang palitan.
Bale, hinigpitan ko lang yung connection ng sa fuse natin kasi baka ang problema nito, naglulus na yung fuse kaya pumutok yung fuse. So wala kasi tayong nakitang shorted na output. Yan yung naisip ko mga ka-G-Lovers, kaya medyo hinigpitan natin dito yung connection nito. So mamaya, solder na lang natin para hindi talaga mag-lose contact. So yan yung gagawin natin. So okay, dahil naikabit na natin yung fuse, pwede na siguro tayo mag-check ng voltage biasing nito kasi lilipat na yung voltahe nito. So bali, may resolder lang ako mga ka-G-Lovers. Meron kasi ako nakitang loose contact ito. Ito yung supply papuntang tone control natin. So, solder ko na rin yan. Yan, resolder lang natin yan. Tapos, katapos nyan, check tayo ng voltage biasing siguro. Plugin nga natin. Yun, umilaw na yung mga ilaw. Ito. Kanina wala. Pero minsan daw na ilaw na yan talaga. Pero hindi na yan gumagana ito. Pinailaw ko lang. Hehe. So, ito mga ka-G-Lovers, check natin yung voltage biasing na. So, ready for checking na tayo ng voltage biasing. Tingnan natin kung normal na ba. Pero bago na lahat, syempre, check natin kung umabot na yung supply dito. So, 99. Almost 100 na. Umabot na sa lampas na ng fuse. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dahil okay na siya, umabot na rin ng ano natin. Kaya mapapakinggan mo, para nag-shoot siya ng relay. Yun, nag-audio na nga talaga. Oh. So, kahit pala hindi na natin i-voltage biasing, nag-audio na siya. So, testingin na lang natin siguro sa music to. Kabit ko yung mga connection niya. So, pwede na siguro tong i-testing. Bali, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-Lovers na niresolder ko yung fuse para hindi mag-lose contact kasi duda ko dahil lang siguro nag-lose contact yung fuse kaya pumutok yung fuse. So, hindi na yung gumagana. Gagamit na lang dito tayo sa likod. Sabi ko nga sa inyo kanina. So, testing na tayo. I've seen